kwento natin ngayon ay nangyari sa Louisiana. Dito ipapakita na wala sa propesyon o edukasyon ang sapat na basehan para masabi na mapagkakatiwalaan ng isang tao. Ang dapat sana'y gabay ng kabataan at tinuturing na tagapagtanggol ng bayan ang naging dahilan na matinding pagdurusa ng madaming biktima. Sila ay inaasahan na magbibigay ng pag-asa at proteksyon, ngunit sa halip ay sila pa pala ang magtutulak sa mga inosente sa isang madilim na bangungot. Si Cynthia Perkins ay pinanganak noong April 13, 1985 sa mga magulang na sina Gregory at Angela Thompson. Lumaki siya kasama ang kanyang mga kapatid na sina Patricia at Paul. Sinasabing normal ang kanyang kabataan at inilarawan siya ng kanyang ina bilang isang mabait at maawain na tao na madaling mahalin ng mga nakakakilala sa kanya. Ikinasal siya kay James Jones at nagkaroon sila ng 3 anak. Nanirahan ang kanilang pamilya sa Louisiana noong unang bahagi ng 2010. Noong 2012, nagsimula si Cynthia bilang guro sa Live Oak Middle School pero 1 taon lang siya doon bago lumipat sa North Live Oak Elementary School noong 2013. 3 taon pagkatapos, sumali siya sa faculty ng Westside Junior High School. Habang umuunlad ang karera ni Cynthia, unti-unti namang naging magulo ang kanyang personal na buhay. Nagkaroon ng mga problema sa kanyang relasyon na nauwi sa kanilang hiwalayan, kung saan siya ay nakakuha ng solong kustodiya ng kanilang 3 anak. Hindi lang tagal at nakilala niya si Dennis Perkins, na 9 na taon ang tanda sa kanya at isang commander ng SWAT unit ng Livingston Parish Sheriff's Office. Katulad ni Cynthia, dati nang ikinasal si Dennis at may 1 anak sa kanyang dating asawa na si Darla Gale Hood. Naghiwalay sila noong 2011 matapos siyang akusahan ng pananakit. Ayon sa ulat ni Darla sa pulisya, patuloy siyang pinahihirapan ni Dennis matapos sa kanilang hiwalayan. Sinasabing nagpadala si Dennis ng mga banta sa text, tumatawag ng paulit-ulit at lihim na naglagay ng keylogger sa kanyang computer upang ma-access ang kanyang mga personal na account. Kalaunan muling nag-asawa si Dennis sa katauhan ni Shannon Jackson, ngunit tatapos din ito sa hiwalayan. Pagkatapos ng kanilang pagkakakilala, mabilis na nagkaroon ng relasyon sina Cynthia at Dennis, na nauwi sa kanilang kasal sa Las Vegas noong December 7, 2018. Lumipat ang mag-asawa sa isang magandang bahay na may 2 palapag sa Rosalie Tribe sa Denham Springs, Louisiana. Sa panlabas, tila perpekto ang kanilang pagsasama, kapwa sila matagumpay sa kanilang mga karera sa serbisyong pampubliko. Ngunit lingid sa kalaman ng kanilang mga kaibigan at kasamahan, may madilim silang lihim na nakakubli sa likod ng kanila tila maayos na buhay. Dinagtagal ang lahat ng ito ay nalantad noong taglagas ng 2019. Noong September 23, 2019 ay nakatanggap ang Louisiana Bureau of Investigation or LBI Cybercrime Unit ng ulat tungkol sa online na pamamahagi ng mga nakakasuklam na media files. Agad na inimbestigahan ng LBI ang impormasyon at na-trace ang IP address na nag-upload ng mga larawan at sa huli na tukoy nila ang pinagmulan ay ang lugar ng tahanan nina Dennis at Cynthia Perkins sa Denham Springs. Habang nagsasagawa ng background check ang mga ahente ng LBI, nalaman nilang si Dennis ay isang mataas na ranggo na opisyal sa Livingston Parish Sheriff's Office, na talagang ikinagulat ng lahat. Nang makalap ang sapat na ebidensya laban sa kanya, nakakuha ang LBI ng warrant para arestuhin si Dennis at sinuri ang kanilang bahay. Noong October 22, 2019, tinangka ni Major Alden Thomason, kasamahan ni Dennis sa Sheriff's Office, na makipag-ugnayan sa kanya para ipatupad ang warrant. Ngunit nalaman nilang si Dennis ay nasa isang pangingisdang ekspedisyon kasama ang mga kaibigan sa Toledo Bent Lake sa Bin Parish, Louisiana. Sa kalaunan, nakontak siya ni Major Thomason sa pamamagitan ng cellphone at nagkasundo silang magkita sa isang hindi tinukoy na lokasyon. Nang malaman ni Dennis na malaki ang kanyang problema, agad niyang tinapon ang cellphone na binigay ng opisina sa lawa. Pagkatapos, ginamit niya ang cellphone ng isang kaibigan para tawagan si Major Thomason at ayusin ang pagkikita sa ibang lugar. Sa bagong lokasyon, binasa kay Dennis sa kanyang mga karapatan at pumayag siyang magpa-interview.
Sa simula sumagot siya ng ilang tanong at inamin pang itinapon niya ang cellphone sa lawa. Sinabi niyang naglalaman ito ng mga sensitibong larawan ng kanyang asawa at ayaw niya makita ito ng mga otoridad. Ngunit ang tunay na dahilan ay dahil may nakakatakot na mga larawan ito na nais niyang itago. Nang ipakita sa kanya mga ebidensya mula sa kanyang IP address, tumanggi na siyang sumagot at humiling ng abogado. Inaresto siya ng Sabine Parish Sheriff's Office para sa obstruction of justice at kalaunan ay inilipat sa Livingston Parish Jail para sa warrant ng LBI. Sa parehong araw, sinalakay ng mga ahente ng LBI ang tahanan nina Dennis at Cynthia sa Rosalie Drive. Sa kanilang pagsisiyasat, natagpuan nila ang isang safe na puno ng mga laptop, hard drive at thumb drive na pawang naka-encrypt. Ang encryption ay ang proseso ng pagbabago ng impormasyon sa isang nakakode na anyo upang ito ay maging hindi madaling basahin ng mga hindi otorisadong tao. Matapos ma-access sa mga ito ng forensic team, natuklasan ng mas maraming nakakabahalang files. Bukod sa mga unang iniulat na imahe, may mga bawal na video, mga larawan ni Dennis na gumagawa ng di-upkop na kilos sa mga pampublikong lugar, at mga clip na nagpapakita sa kanya na sinasadyang nilalagyan niya ng puting likido ang mga pastry. Kasama pa sa mga natuklasan ng mga otoridad ang larawan ng mga estudyante ni Cynthia na kinakain ng mga pastry, ngunit mas nakakabahala ang mga file na may kinalaman sa isang taong minsang nakatira kasama ng mag-asawa. Dahil sa sensitibo ang mga pangyayari, itinago sa publiko ang kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang ugnayan sa mag-asawa. Ang mga larawan at video ay nagpapakita kina Cynthia at Dennis na kasama ang biktima sa mga hindi angkop na sitwasyon. Halimbawa, may isang video kung saan kinukunan ng mag-asawa ang natutulog na biktima. Isa pa clip ang nagpapakita sa kanilang dalawa habang nagpapakita ng pagiging malapit sa harap ng biktima. At sa isang punto hiniling ni Cynthia sa biktima na hawakan ang kanyang asawa. Ang isa sa pinakanakakaantik na video ay nagpapakita kay Cynthia na pinipigil ang ulo ng biktima habang may nangyayaring di kaaya-ayang eksena. Tahimik na umiiyak ang biktima sa buong pangyayari. Dahil sa mga ebidensyang ito, nagpasya ang LBI na palawakin ang orihinal na warrant para kay Dennis upang idagdag ang mas mabigat na mga paratang. Natuklasan din ang pagkakasangkot ni Cynthia sa mga insidente kaya't naglabas sa mga opisyal ng arrest warrant para sa kanya. Nang bumalik siya sa kanilang bahay ng gabing iyon, hindi niya alam na may warrant na para sa kanyang pag-aresto. Pagdating ni Cynthia, agad siyang sinabihan ng mga otoridad tungkol sa kanyang mga karapatan at pumayag siyang sumagot sa ilang tanong. Sa una, sinabi niyang wala siyang alam kung bakit naroroon ang mga ito. Pero nang ipakita ng mga ahente ang mga video na kanilang natuklasan, huminto siya sa pagsagot. Inaresto siya ng LBI at dinala sa Livingston Parish Jail, kung saan nakakulong na rin ang kanyang asawa. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na nagsiyasat ang LBI at kalaunan ay nahanap nila ang buong kahalayan ng mag-asawa. Nalaman na ang maling gawain ni Dennis ay nagsimula pa noong dekada 90. Noong July 1998, nag-apply siya bilang opisyal sa Baton Rouge Police Department, kung saan kailangan niyang dumaan sa polygraph test. Dito inamin ni Dennis na nagkaroon siya ng relasyon sa isang taong mas bata sa kanya at umamin din siya sa ilang maling gawain sa publiko, paghingi ng atensyon at pagsubok sa credit card fraud. Dahil dito, nagdesisyon ng hiring board na huwag siyang i-hire at may isang miyembro pa na nagsulat ng "Definitely do not hire." Ngunit noong 2002 nakapasok pa rin siya sa Livingston Parish Sheriff's Office sa tulong ni Sheriff Jason na hindi pinansin ng mga nakaraan niya. Umangat pa nga sa ranggo si Dennis, ngunit hindi niya ito pinahalagahan at nagpatuloy pa rin siya sa kanyang mga maling gawain. Noong 2013, lumapit si Lieutenant Todd Webb ng Baton Rouge PD kay Sheriff Jason upang ipahayag ang mga problema tungkol kay Dennis. Kasama dito ang kanyang stepdaughter na lumahok sa isang sleepover sa bahay ni Dennis. Bagaman nagpakita si Dennis ng nakakabahalang pag-uugali, sa stepdaughter ni Lieutenant Webb, wala namang legal na paglabag na naganap. Dahil dito hindi nagdesisyon si Sheriff Jason na parusahan siya at walang disiplinaryong aksyon ang isinagawa laban sa kanya.
Nang malaman ni Dennis ang tungkol sa ulat ni Lieutenant Webb, sinubukan niyang takutin ang pamilya nito na makita niya sila sa isang gas station. Isang taon pagkatapos nito, may isa pang pulis mula sa Baton Rouge PD ang nag-ulat kay Dennis at sa pagkakataong ito ay dahil sa sinasabing pagkakaroon ng relasyon sa asawa ng isang opisyal. Iniulat din na nagpakita si Dennis ng nakakatakot na pag-uugali sa kanyang sariling anak na babae. Ngunit tulad ng naunang reklamo ni Lieutenant Webb, hindi nagkaroon ng malaking kinalaman ng bagong ulat na ito. Muli, nakaligtas si Dennis sa parusa na nagbigay sa kanya ng lakas na loob na magsagawa ng mas marami pang maling gawain. Noong November 8, 2014, isinagawa ni Dennis at ng kanyang katrabaho na si Melanie Curtin ang mga nakakasindak na gawain sa isang babae. Kinuhaan ni Dennis at Melanie ng mga video ang mga ito at ang mga footage na iyon ay bahagi ng 5 terabytes ng maruming nilalaman na natagpuan ng LBI sa mga device ni Dennis. Nakaligtas si Dennis sa anumang pag-uusig para sa insidenteng ito dahil hindi naghabla ang biktima at wala siyang alaala sa nangyari. Dahil na rin sa mga gamot na ibinigay ni Dennis at Melanie bago nila isagawa ang insidente. Tukol kay Cynthia, lumabas na mayroon din siyang mga nakakabahalang sikreto bago pa man siya nakilala ni Dennis. Ang taong nakasama ni Cynthia simula pa noong kalagitnaan ng 2010 ay binulgar sa isang police interview noong huli ng 2019 na pinahirapan siya ni Cynthia sa loob na maraming taon. Isang partikular na insidente noong 2016 ang nagbigay diin dito. Hinatak siya ni Cynthia sa buhok papasok sa banyo. Binangga ang kanyang mukha at tinapon siya sa sahig. Sinundan ito ng sunod-sunod na atake. Nagising na lamang siya isang araw at nakita si Cynthia na nakaupo sa kanyang kama. Tinitigat siya na may nakakabiglang ekspresyon. Dinagdag pa niya na hindi makatarungan ng mga paratang ni Cynthia sa kanya sa pagkasira na kanyang nakaraang relasyon. Lalo pang lumala ang kanyang pagdurusa sa kamay ni Cynthia nang ikasal ito kay Dennis noong huli ng 2018. Ang mga video na natagpuan ng mga investigador na may kinalaman sa kanya ay lahat kinuhanan noong April 1 hanggang July 31, 2019. Natuklasan din ng mga ahente ng LBI ang isang tala sa cellphone ni Cynthia na naglalahad ng mga kasuklam-suklam ng mga bagay na balak niyang gawin sa biktima. Mayroon din siyang clip na nagpapakita sa mag-asawa na nagro-roleplay kung saan suot ni Cynthia ang uniforme ng biktima at nagpapanggap na siya. Hindi malinaw kung paano nakaligtas ang biktima sa tahanan ng mga Perkins, ngunit tiyak na wala na siya roon nang arestuhin sina Cynthia at Dennis noong huling bahagi ng 2019. Gayunpaman, hindi natigil ang pagkasira ng mag-asawa. Bilang mga bagong kasal noong huli ng 2018, inanyayahan nila isang kaibigang babae sa kanilang bahay para sa isang salo-salo. Dumating ang babae kasama ang kanyang anak na babae at nakipag-ugnayan sa mag-asawa sa loob ng ilang sandali. Ayon sa kanya, nagbigay ang mag-asawa ng inumin sa kanya at siya ay natulog kaagad pagkatapos. Nagising siya kinabukasan sa isa sa mga silid ng bahay nang walang alaala sa nangyari noong nakaraang gabi. Nung tanungin niya si Cynthia tungkol dito, sinabi lang nito na inalagaan niya siya at ang kanyang anak na babae. Tiniyak din ni Cynthia na wala siyang dapat ipag-alala. Sa kalaunan lumabas, binigyan siya ng mag-asawa ng sedative at ginamit siya habang siya ay walang malay. Katulad ito ng ginawa nila Dennis at Melanie noong 2014 na naitala rin sa mobile phone ng mag-asawa. Natuklasan din ng LBI ang mga clip ng kahalayan na kinasasangkutan ng isa pang tao na parandaliang nanatili sa tahanan ng mag-asawa noong maagang bahagi ng 2019. Dagdag pa, mayroon ding video si Dennis na gumagawa ng mga hindi kanais-nais na gawain sa kanilang alagang aso. Dahil sa mga ito, noong December 17, 2019, sinapahan sina Dennis at Cynthia ng higit sa 70 felony counts bawat isa na umabot sa kabuang 150 na paratang sa pagitan nila. 2 araw pagkatapos ito, sinimulan ni Cynthia ang proseso ng diborsyo upang wakasan ang kanyang kasal. Ayon sa kanyang abogado, binulgar ni Cynthia kung paano siya tinakot ng kanyang asawa at siya ay sobrang natakot talaga. Sa parehong buwan, ng mga magulang ng mga estudyante ni Cynthia ay nagsampa ng kaso laban sa mag-asawa dahil sa pagpapakain sa kanilang mga anak ng mga kahinahinalang pastry. Habang naghihintay ang mag-asawang Perkins sa paglilitis, nagkaroon ng magandang balita nang maaresto ng lokal na pulisya si Melanie Curtin. Ito'y noong unang bahagi ng 2020.
Si Melanie ay residente rin ng Denham Parks, ngunit siya ay nasa isang cruise ship. Bumalik siya noong February 2020 at inaresto ng mga otoridad. Tulad ni Cynthia at Dennis, siya rin ay na-detain sa Livingston Parish Jail. Nakakagulat ang kanyang paglilitis ay naganap bago ang mag-asawang Perkins. Noong December 2021, naganap ang 2 araw na paglilitis kung saan siya ay napatunayang nagkasala sa lahat ng paratang laban sa kanya at nahatulan ng habang buhay na pagkakakulo. 3 buwan pagkatapos nito noong February 14, 2022, Valentine's Day, pinili ni Cynthia Perkins na tanggapin ang isang plea deal. Bilang bahagi ng kasunduan, pumayag siyang magbigay ng testimonya laban sa kanyang dating asawa na si Dennis at kapalit nito siya ay paparusahan ng 41 years na pagkakakulong. Bukod dito, hindi siya magiging karapat-dapat para sa parol hanggang sa huling taon ng kanyang sentensya. Sa panahon ng sentencing, nagsalita si Cynthia at humingi ng tawad sa lahat ng mga biktima. Humingi siya ng tawad sa kanyang unang asawa na si James Jones na tinawag niya bilang kanyang soulmate. Pinahayag din niya ang pagmamahal sa kanyang 3 anak na wala ni isa sa kanila ang nakipag-usap sa kanya mula lang sila'y naghiwalay. Matapos magsalita ni Cynthia, ang kanyang mga magulang na sina Gregory at Angela Thompson ay nagbigay ng mga pahayag upang ipagtanggol siya. Sinabi nila na bagaman hindi nila sinusuportahan ang mga aksyon ng kanilang anak, naniniwala rin sila na siya ay naimpluwensyahan lamang ng kanyang asawa upang gawin ang mga insidenteng iyon. Sa pagliliti, sinubukan nilang ipakita ang kanilang anak na isang mabuting tao habang binibigay ang buong sisi sa kanyang dating asawa na si Dennis. Gayunpaman humingi sila ng tawad sa pangunahing biktima na mag-asawa, ang taong nanatili kasama si Cynthia simula pa noong kalagitnaan ng 2010s. Ipinahayag nila ang kanilang pagmamahal sa kanya at kinilala siya bilang isang miyembro ng kanilang pamilya. Hangad din nila ang kanyang paggaling mula sa bangungot na kanyang dinanas. Ipinakita ng ama ng biktima sa hukuman ang isang liham na isinulat ng kanyang anak. Sa liham, pinahayag niya na ang kanyang buhay ay lubos na umunlad mula nang siya'y makatakas mula sa pang-aapi sa tahanan ng mag-asawa. Tinawag din niya si Cynthia na makasarili at nakakatakot na tao at hiniling na mabulok ito sa bilangguan. Dagdag pa niya ang dahilan kung bakit siya sumulat ng liham ay upang ipaalam kay Cynthia na hindi siya kailanman nawasak nito. Si Dennis Perkins ay nakatakdang humarap sa paglilitis noong January 9, 2023. Gayunpaman, noong January 3, 2023, nag-alok ang kanyang legal na kupunan ng isang plea deal sa isang pagdinit sa hukuman ng Livingston Parish na nagpagulat sa kupunan ng prosecution, ngunit tinanggap pa rin nila ito. Ayon sa mga prosecutor, nakontak ng depensa si Dennis at nagbigay sila ng alok. Sa mga negosasyon, nagkasundo sila sa isang kasunduan. Kumonsulta rin ng mga prosecutors sa bawat biktima na kasangkot sa kaso at humingi ng kanila pahintulot bago tanggapin ang plea deal at lahat naman sila ay pumayag. Bilang bahagi ng kasunduan, umamin si Dennis Perkins na nagkasala ngunit sa iilan lamang at hindi sa lahat ng paratang laban sa kanya. Ang kanyang abogado ay nagbigay ng pahayag na nagsasabing tinanggap ni Dennis ang responsibilidad para sa kanyang mga aksyon pero hindi siya tumatanggap ng responsibilidad para sa mga anumang bagay na hindi niya nagawa. Gayunpaman, ang mga insidenteng inamin niya ay sapat na upang makatanggap siya ng parusang 100 years sa bilangguan. Nangangahulugang gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng mga rehas. Bukod dito, hindi siya magiging karapat-dapat para sa parol o mag-apela. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng ginhawa sa lahat ng mga biktima ni Dennis. Pinagaan ang kanilang pangangailangan na umakyat sa hukuman at ikwento ang kanilang nakakatakot na karanasan. Sa panahon ng mga legal na proseso, nagsalita si Dennis at pinahayag ang kanyang pagsisisi para sa kanyang mga aksyon. Sinabi rin niyang natagpuan niya ang Diyos habang siya ay nasa bilangguan at ayon sa kanya ay pinatawad na siya ni Jesus sa kanyang mga kasalanan. Hinihikayat niya ang lahat na naapektuhan na gawin din ng parehong bagay. Bagaman hindi natin alam kung totoo ba ang kanyang pahayag, ang mahalaga ay nakamit ng mga biktima ang isang antas ng kapanatagan sa kanyang paglilitis. Halos 4 na taon pagkatapos ng pagka-aresto kina Cynthia at Dennis para sa kanilang mga nakakagimbal na gawain, sa wakas ay nabigyan din ito ng katarungan. Nakaramdam ng kasiyahan ng mga biktima at nakamit ang tagumpay nang hindi na kinakailangan dumaan pa sa isang mahaba at mahirap na paglilitis.
Tungkol sa mga biktima at kanilang mga pamilya, inilarawan nila ang kanilang naranasang matinding kadiliman at ang kagalakan na dulot ng katapusan ng mga pagsubok na ito. Umaasa sila na tuluyan na nilang maiwanan ng mga alaala ng nakaraan at makapagpatuloy sa buhay na walang pangangailangang balikan ang mga hindi magandang karanasan. Ang nakakalungkot sa kwento ng trahedyang ito ay isang paalala sa ating lahat na hindi kailanman sukatan ng tiwala ang propesyon o antas ng edukasyon. Ang tunay na pagkatao ng isang tao ay hindi nakikita sa titulong dala niya, kundi sa kanyang mga gawa at prinsipyo. Sa mundo kung saan inaasahan nating ligtas ang ating mga anak sa piling ng mga guro at tagapagtupad ng batas, mahirap isipin na ang ilan sa kanila ay maaring gumawa ng mga kasuklam-suklam na mga gawain. Ang pagkakaroon ng propesyon o diploma ay walang silbi kung walang tunay na malasakit at integridad. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Sapat ba ang hatol kay Dennis at Cynthia? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!